Hello mga idol, my video for today. Subali ito, may pumunta dito na customer natin. Sabi niya, kahangin lang daw niya, biglang lumambot uli. At ang sabi niya, mga singaw daw sa gilid. Kaya alam na ang nangyari dyan. Kaya tanong ko sa kanya kung ilang taon na yung sealant niya. At ang sabi nga niya, 1 taon na daw mahigit. Kaya sabi ko, kakalasin natin, lilinisin natin yan kasi sobrang dumi ng mugs mo na yan, kaya sumisingaw na sa gilid. Kaya ito, kinalas na nga natin dito yung inon natin, yung tambutso. Laging unahin natin tambutso, ang unahin natin dyan pagkakalas. So bali ito na nga, tatanggalin na natin sa mugs nya, gagamit tayo ng machine. So ito yung machine natin, ipipress natin yung labi para tumuklap ang dikit magkabilaan para maipit natin ng maayos. So bali ayan na nga, tatanggalin natin yan. Isang labi muna yun natin, susunod natin itong kabilang labi. At nakita nyo na nga yan, oh. Kita nyo talagang madumi na, kaya nagkaroon na siya ng singaw sa gilid dahil sa tagal na ng sealant, 1 taon na daw. Bali itong gagamitin natin yan panglinis dyan, bali steel brush ang ginagamit natin dyan. Tatanggalin natin, kikis-kisin talaga natin yan, yung mga gilid yan. Lahat ng sa gilid na dumi, kailangan matanggal natin yan. Kasi pag hindi mo natanggal yan, wala rin mangyayari dyan, sisingaw yan. Yan po ang nangyayari sa mugs pag inaabot ng 1 taon ang sealant po. Kaya ang tamang palit po talaga ng sealant sa totoo lang po, para hindi agad nasisira yung mugs, dapat 5 months. Pagdating ng 5 months, kailangan palitan mo na siya ng sealant. Hindi po basta palit, kailangan linisin din po yan. Kalasin, tanggalin yung luma, saka natin lalagyan uli ng panibagong sealant para hindi agad nasisira yung mugs po. Kasi pag ganyan pinabayaan nyo, hindi ka nga napaplat, pagdating ng 1 taon, ganyan po mangyayari, sobrang dumi ng mugs na, ang gilid na po magkakaroon ng problema dyan. So bali yan nga, pati yan, nilinis na nga natin yung gulong na yan para bagong-bago ng sealant na ilalagay natin dyan. So ayan, papasok na nga ulit natin dito sa mugs nya. Yan, pagkapasok natin ngayon, ihahanginan ulit natin yan. So bali ito, sabi ko nga, baka akala ko mahirapan ako nito kasi medyo hipot na nga siya. Kaya unang kuwan ko talaga, hindi siya kumapit, kaya inaayos ko ulit. At yan, pumasok na nga. At ipipress natin ulit siya dahil doon natin dadaan sa gilid yung sealant. Kaya ipipress natin ulit. Kabilang side lang ang press natin dyan para may madaan na lang tayo ng sealant. So bali ito, hatiin lang daw natin ang sealant, sabi niya sa akin. Sabi ko, walang problema, pero mas maganda sana sa isang gulong, isang sealant. Kaya ang ginawa ko dito, mas maraming sa likod, konti lang yung sa unahan, kasi ganoon din ang gagawin natin sa unahan. Lilinisin natin yun, papalitan na rin ang sealant. So ayan na nga, nahangin na napalapat na nga natin, at ngayon ihangin na natin siya ng tamang hangin niya para may kabit na natin do sa motor niya. So bali yan, tinisting ko yan dito, hindi lang nakita sa video at wala na nga singaw yan, kaya very good na nga yan. So ayan nga, may nag-aabang nga sa atin dito na customer natin, magpapakabit ng gulong dito sa Aerox niya. So bali ito nga, okay na nga, wala na nga kasingaw-singaw yan. So ibinalik na nga natin para magamit naman ulit ni boss. Bali itong unahan, gaganyan din na natin. So bali hindi nga ako napanood na dito sa video natin para mabilisan na nga. Sabi ko, at ang dami na ang ginagawa gagawin natin, nakaabang nga dito at talagang nag-aantay na nga sila. So bali yan na nga, ikakabit na natin ang tambutso. Yung pagkabit po pala ng tambutso, pag ako po na gumagawa, inuuna ko po talang hinigpitan dito sa may mismong tambutso po, bago doon po sa may kanya, likod. Kasi sa totoo lang po, dapat doon talaga mauna. Kasi pag dito nauna, nagkakaroon po siya ng singaw. Kung ba huli nyo, hinihigpitan nyo sa may puno ng tambutso mismo doon sa ilalim. Kaya dapat huli po yun dito, nauna po yun dyan sa loob. So bali ito, ganito po ako talaga. Kailangan pagkatapos ko, titistingin ko po talaga yan. Kasi maganda po habang nandito tayo, nalalaman natin kung may singaw o wala. Kaya ganyan po ako, tinitisting ko yan lagi ang preno niyan. Kasi pag mahino ng preno mo po, automatic, i-adjust ko po yan para sa inyo po. Kasi mahirap po magbiyahe na mahina ang preno. Ganun po talaga ako. Pagkatapos magkabit na yan, automatic papandarin mo yan. Ititesting ko yung preno niyan, susubukan natin at i-adjust natin. Ganun po talaga ako gumawa po. Paano mga idol, hanggang dito na lang ang video natin. Ang nag-iisang Mr. Guapo na nagsasabing Master Guapo nga, Master Pogi ang nagsasabing nag-iisang Pogi kung sa bundok nakatira. Maraming salamat. Hanggang sa ulitin po mga idol, next video po tayo.